Nagkabit na kasi ako dati ng 42-14. Yung 42-14, yung ratio nun is parehas lang din sa 45-15. Parehas lang 3.0, no? So, nagtanong pa nga pala sa akin, ilang taon na daw yung motor ko, bakit parang bago pa? 8 years na po ngayong June 19. Yan, 8 years na yan. Ayan. So medyo luma na din. Good day. Welcome back sa channel ni Boss Lodi Moto, mga Boss Lodi, Boss Madam, no? Ayan, so kakapost ko nga lang nung nakarang linggo about sa bagong install natin na gulong, no, sa router natin. So meron mga ilang comments doon, no, na ganun pa rin yung tanong, sprocket set. So ano daw magandang combination ng sprocket set, no? So ako, mga Boss Lodi, no, sa tunay lang, hindi ako yung perfect na tao na dapat pagtanungan para dyan sa perfect combination, no, ng sprocket set, no. So depende kasi yan sa ano, sa akin, para sa akin. So depende sa makina mo, depende rin sa motor mo. Syempre pag malaki yung motor mo, wala nga naman maglagay ka lang ng mga tulad ng iba na naglalagay ng mga 34, 32 na sprocket, no. So depende rin sa motor. Pag medyo malaki yung motor mo, so syempre malalaki yung sprocket ng mga motor na ganyan. Pag medyo maliit yung motor mo, like mga underbone, no, so syempre maliliit yung sprocket ng mga yan sa likod, no. So ganito yan. Siguro i-share ko na lang kung ano yung sprocket na na-experience ko, no, dito sa router natin. Total naman ito yung topic natin, no. So ngayon kasi naka-stock size ako na 45-15. So ito yan. So ito yan, mga Boss Lodi, no. So ngayon naka-stock size ako na 45 sa rear. Ayan. So ayan, 45. Tapos sa harapan ko is 15. Then yung kadena 428 na 136 link yata yan, no. So sa pagkakaalala ko. Ngayon may mga nagtatanong, boss, ano ba yung magandang combination ng sprocket, no? So patay mo natin to. So sa experience ko kasi nagkabit na kasi ako dati ng 42-14. Yung 42-14, yung ratio nun is parehas lang din sa 45-15. Parehas lang 3.0, no? Ngayon, ang pinagkaiba lang nila sa torque, syempre mas malakas ang torque ng malaki ang sprocket. O lalo halimbawa, naka big tire ka, ganyan, no? Naka wide mags ka rin, no? So bumigat, kumbaga mas mabigat siya kumpara sa stock na gulong mo dati, no? So syempre kailangan mo ng mas malakas na torque ng motor. Ay halimbawa, ganyan kalaki yung gulong mo, naglagay ka ng 38 tapos 15. So nagpaliit ka sa likod, nagpalaki ka sa harapan. Ang tendency nun, bababa yung ratio mo, mga 2.4 na lang yata yun, o 2.6, ganun, 2.5. So ibig sabihin, bibilis yung motor mo, pero wala kang arangkada, no? Mahina sa arangkada yung motor mo, lalo maganyan, malaki. Tapos ang one mo nun, ang laban mo na lang is duluhan. Ang malupit doon, buti kung makakadulo ka pa kasi mabigat nga yung motor mo. Baka mahirapan lang yung makina mo na abutin yung gusto mong speed, no? So nagsubok din ako ng 42-15 saka 42-16 dito sa part na to, idol. Nakapag top speed ako dito ng 124 lang yata o 125 kasi pinakiramdaman ko siya, sa 45-15 ang first gear ko umaabot yata ng 42 kph lang. Sa 42-15 o 42-16 umaabot na mga 47 hanggang 50 first gear, Second gear nito ng 45-15 parang nasa around 70
mga 72 ganon. Pag naka 42.15 ka, 42.16, lalagpas yun, mga malapit na mag 80 ganyan, or nasa 80 na. Second gear yan. Ang third gear nitong 45.15 sa huling test ko parang nasa 94 yata, 94, 95 ang third gear. Ang third gear ng 42.15, 42.16 is lumalagpas ng 100. Pero pagdating sa fourth gear, ang fourth gear nito 117. Ang bago siya mag-blink, yung naglilimit, yun yung pinag-uusapan natin na yung binabanggit kong first gear 47 lang, yun yung bago mag-limit, no. So dito sa 45.15 bago mag-limit, no, bago siya umilaw ng ganon sa limiter, ang speed nito sa fourth gear is 117 yata, ganon, 114, 117 ganyan. Sa sa 42.15 tsaka 42.16 umaabot ng 120 plus ang fourth gear, fourth gear. Pagdating ng fifth gear, doon na sila nagkakatalo. Yung 45.15 umaabot ng 130 plus yan. Oo, biro. Umaabot ng 130 plus yan. Doon kumukuha ng dulo yan pag nakabuelo na. Kasi malaki yung gulong niya eh. No? May torque siya sa umpisa, pero yung dulo niya nakukuha niya pa. Samantalang itong 42.15 saka 42.16 patay ng dulo nun. Hanggang 124 lang yata. 125 lang yung kinaya kong pinakamabilis na nakuha ko doon. Kaya tinanggal ko agad yon, no. Nag-try din yata ako dati ng 47 nung 47.15 nung nagpalit ako nung Pirelli ko dati na 140/70 saka 100/80 yung harapan. Nagpalit din ako yata ng 47 dati. Malakas ang torque noon. Talagang yung bawat shift mo talagang gumaganon yung motor. Kaso ang duluhan niya parang 119 lang, ganon. Stock yan stock yung makina ko noon. Stock talaga yan, lahat yan. Maliban lang sa accessories na ganyan, sa gulong saka sa katawan. Tapos yun. So yun ang iba naglalagay ng mas maliit pa. Nagkakabit sila ng Pantemex na 38 15 40 16 ganon. So para sa akin not advisable kasi malaki yung gulong, malaki yung motor natin eh. Malaki yung motor natin, so mas kailangan ng motor natin ng torque. Pag mo naintindihin yung bilis kasi mga idol, talagang hindi lang naman basta sprocket ang magpapabilis sa motor eh, no. So nandyan yung magpapalit ka ng CDI, magpapalit ka ng spark plug, magpapalit ka ng ignition coil, papalit ka ng carburetor, no. So ako naka Sobco Racing spark plug ako ngayon na Tricor, yung tatlo yung electrode na nakaganon. Yun yung gamit ko ngayon, no. So sa mga Rouser owner, alam nyo yan, dalawa yung spark plug natin, no. Twin spark plug itong Rouser NS150, LS135, saka yung Rouser NS160, mga DTSI yan, digital twin spark. Tapos yung NS200 saka RS200 is DTSI din na digital triple spark, no. Saka Dominar yata, yan, tatluhan yan, no. So yung carburetor ko, naka-stock ako ngayon eh. Dati ako naka 30. Tapos basta hindi lang sprocket yung magpapabilis, no. So ako bumalik ako sa stock size kasi komportable talaga ako doon. May torque siya. Tapos may dulo siya, may arangkada din, may speed talaga siya. So ako naman hindi ko na hinahangad yung speed na mga yung matataas na speed talaga, no. So hindi ko na kailangan ng ganoon. Siya nga pala, mga boss loading, no. Ito share ko lang. Paghahanap kayo ng ngayon ko lang din dito susubukan. Yung chain cleaner, no. Ito, Extreme, kasama ito nung binili ko na panlinis ng carburetor, yung Extreme carburetor cleaner. Pero hindi ako hindi ako brand ambassador nitong Lintec na to, no. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi ngayon ko pa lang din susubukan, no. kaya nung nag-umpisa ako mag-vlog, naandar yung motor ko eh, kasi susubukan ko itong chain cleaner na to, kung magandang klase ba to, no. So medyo madumi kasi yung kadena ko. Yan. So start natin yung motor. Yan.
Mababa yung minor ko. So ayan. So hindi ko alam kung ano yung tamang proseso nitong paglilinis na to. Basta ang alam ko lang, i-spray yan dyan, ganyan. Ganyan. I-spray yan ganyan. So, siguro dapat naikot yung naikot yung gulong. Ayan natin. Yan siguro ganyan. Hindi ko alam kung tama ba to. Yan, share ko lang sa inyo. Baka naghahanap kayo ng ang chain cleaner. Baka pwede to. Yan. Extreme chain lube. Hindi pala chain cleaner to eh. Chain lube, ibig sabihin pang lubricate ito ng kuan at pang penetrate ng kuan ng kadena, no? Okay. Nagkamali ako dun Kala ko panlinis yun. So pang penetrate pala ng kadena, no, para siguro hindi ganong mga lawang yung kadena natin, saka hindi ganong maging marumi. Ayan, no. So akala ko naman chain cleaner, no. Chain lube pala yun. Ayan. At least alam ko na. Ayan. Pero yung yung nabili ko sa kanila na carburetor cleaner, carburetor cleaner, o sa madaling salita sa Tagalog, panlinis ng karburador. Maganda talaga. Na talagang malinis yung karburador ko. Ilalagay ko dito sa video yung before and after ng karburador ko pag nakita ninyo. Ayan. Yung stock na karburador ko nung nilinis ko, binalik ko diyan. Ayan. So yun lang mga idol, no. Sana nasagot ko yung tanong ng iba, no. Currently ang sprocket size ko is 428 na 4515. Siya nga pala, nabanggit ko pa nga sa inyo. Bala kong magkabit dito ng 38 14 or 38 13, pero 520 yon, no. 520, hindi siya 428. So kahit maliit yung size niya, maliit yung number niya, 38 by 13, pero malaki yon, gaplato yung laki nun. Baka halos ganyan din kalaki. So hindi ko alam yung pinagkaiba ng, maliban sa size, sa bigger size, hindi ko alam kung ano yung pinagkaiba ng 38 14 na 520 dito sa 45 15 na 428, no. So yan ang gusto kong subukan mga idol, no, kung ano yung magiging performance ng motor natin, kasi ang ratio nun is 2.8, samantalang itong 4515 is 3.0, no. Ayan. So maybe soon, pagka may available na yan doon sa pinagkukuhanan ko, baka palitan ko yan ng 3813 o 3814 na 520, no. So gusto ko malaman yung magiging performance ng motor natin kapag nakakabit yun. Tsaka maganda kasi 520, malaki siya. So dahil malaki yung motor natin, so I think bagay talaga siya, no. Malaki din naman itong itong 428 na to, kasi para siyang O-ring type. Ang brand niyan mga idol, Perfect Power. Ayan, no. So kung yung iba nagtanong ano daw yung brand ng sprocket ko, so ayan, nabanggit ko na. Ayan, no. So hindi ko alam kung pagkatapos isprayan ito, kung papahidan pa ba ng basahan yan o siguro toothbrush, no. So yun lang mga idol, no. Sana nasagot ko ang inyong mga katanungan, no. So sa nagtanong pa nga pala sa akin, ilang taon na daw yung motor ko, bakit parang bago pa. 8 years na po ngayong June 19. Yan, 8 years na yan. Ayan. So medyo luma na din. Hindi naman mukhang bago, mukha lang bago, pero kumbaga mukha lang bagong tignan, pero luma na ho yan. Ayan. Ang pogi talaga pag malaki gulong, oh. Oh. Ganda talagang tignan, no? Sa mga tropa dyan na naka-Rouser NS150 tsaka NS160, magpalit na din kayo ng wide mags saka big tire para mukhang NS200 talaga tignan yung motor natin. Ayan, no? Pogi, oh. So yun lang mga idol, no. Bago ko tapusin itong video na to, no, gusto ko lang sabihin na salamat sa ating 1,001 subscriber, no, sa ating YouTube. Ayan, maraming salamat sa suporta mga idol, mga boss Lodi, boss Madam, sa panunood. Medyo tumaas yata ako ng 19% sa aking watch hour. Ayan, maraming salamat sa inyo.
sa mga comment, no, mapa-negative man, mapa-positive comments, walang problema yan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, sana tuloy-tuloy pa tayo, no. Huwag kayong magsawang suportahan ako dahil yung mga sinishare ko naman sa inyo ay hindi lang naman para sa akin, kundi para sa atin lahat yan, no, sa pagbumotor. Especially sa mga rouser owner na kagaya ko, kasi hindi man sa lingid sa kalaman ninyo. So, yung rouser ko is talagang slightly different yung itsura, no, kumpara sa iba. Meron ako nakita dyan yung NS150 na nag-convert ng KTM parts, no. Ang mahal nun, idol. Hindi ko kaya maggastos ng ganun. Parang nasa binigla niya yung pag-convert eh. Naka wide mag siya, rear set tsaka front set ng KTM na Duke 200 yata yun, no? Naka mag siya ng Duke, naka swing arm siya ng Duke, tapos naka front inverted fork siya ng Duke, tapos naka mugs din siya ng Duke sa harapan. So medyo price yun, medyo mahal talaga mag-convert ng ganun. Dito pa nga lang, no, sa sniper mugs na to, nung naka gold set ako noon, inabot na to ng 24 kasama yung 24,000 kasama yung gulong, yung brake set, kasi ang brake ko ay RCB, yung display, no, yung display ko is RCB yan, harap at likod. Tapos dati naka Nissin ako na caliper sa likod, no. Hindi naman siya genuine, pero may presyo pa rin. Tapos ano pa ba, yung mga bearings pa na binili ko, no. Basta medyo mahal din ng pag-convert ko nito dati, no, nung naka gold set pa yan. So mas mahal yung doon kay sir na naka pag-convert ng KTM parts, no. So yun lang mga boss Lodi, no, boss madam. Mag-iingat tayo palagi, drive safe, ride safe, keep safe. Isa lang ang buhay natin mga boss Lodi, boss madam, kaya lagi tayo mag-iingat. Bye bye.